Yo, yo, yo! What's up? EJ Power nga pala. Dito tayo sa MC Marathon Presents Isa Buhay 2026. Ito na nga, andito tayo sa kabilang bracket. Katatapos ko lang i-reaction video last time yung Poison 13 versus Sensei. Check nyo na lang sa channel ko yung reaction video ko doon. At ngayon naman, dumako na tayo sa susunod na na leg nung bracket. Ang kalaban ni Poison 13 ay ang mananalo dito, G-Clown versus Unico. Ngayon sabihin niyo sa akin, solid ba tong laban na to? Kasi hindi ko pa siya napanood ng buo. Yun, so let me know anong thoughts niyo sa laban na to. Dahil kasi on paper, siguro kung titignan siya sa lineup, medyo sleeper sleeper battle, yung parang battle na hindi mo masyadong papansinin, pero minsan yun yung mga battle na na nakapagbigay ng mga unexpected shit. Like alam mo yun, minsan nagiging battle of the night pa yun dahil nga hindi ganun kalaki yung expectation sa kanila ng tao. Kaya may mas malaking chance na maapanggulat sila sa mga pwede nilang gawin. Pero yun, alam ko ito yung unang laban ng gabi nung nung event na to. Day 1 sa pagkakaalam ko. Itama nyo na lang ako kung mali man ako, pero yun, panoorin na natin. G-Clown versus Unico. Lahat ng mga bumiyahe pa na napaklayo para sa event na to. Nanalo ng coin toss si G-Clown. Pinili niya mauna. Tig-2 minuto dapat. 5 muna ang hurado natin para sa isa buhay battle na to. Pakinggan natin. Unang banat, second side 15. G-Clown. Hey! Lift up game! Pinakabobong rapper sa Caloocan. Ganyan nakilala yung wak na to. Kung si rap yan, pinadala ng baras, ito naman pinamigay ng kankalo. Kala ko ba tubong Caloocan? Ba't di kilala nung tumakbo? Kala ko ba ginapang mo? Kahit magdalo sa battle, walang trilyanes. Sayang lang binayad nyo! Trilyanes, sayang. Wordplay, okay. Mabanat ng wordplay ngayon dito si G-Clown. Isang bobo mag-rap, bobo sumulat, bobo bumasa o bumilang. Dakilang bobo ka hinirang. May puso ng kankalo pero yung utak pang bagong silang. Kasi sulat ka ng sulat pero yung Hometown kasi yata ni Unico, bagong silang tsaka Caloocan. O pareho lang ba yun? Hindi ko alam eh. Hindi ako familiar sa mga sa mga spot dyan sa Manila. punto di makain. Yang multi mo mas pilit pa sa pagkalalaki ni Alden. Kasi nung laban pa sa pagkalalaki sulat pero yung punto di makain. Yang multi mo mas pilit pa sa pagkalalaki ni Alden. Kasi nung laban nila ni St. Ice, biglang sumulpot yung Mirage. At si Unico tila lumabas yung sungay aba. Yung parking boy nagalit dun sa nakakotse ka, umay tanga. Kung ako yon tiyak gulay ka na. Atras sa bante hanggang maging kulay tsaka. Malamang sa hukay ka na. Pagbangga sa parking boy, yon, tay ka na! At May kasi si G-Clown dati na na line, may line siya na ganun, Hyundai ka na kung titignan mo kasi siya on paper, parang grammatically siya, wrong siya. So na-angle sa kanya sa mga ibang laban niya yun. Na yun nga dahil mali yung pagka-grammar niya dun sa line na yun. Ngayon dito alam mo yung pinaparody niya. If ever na gamitin ni Unico sa kanya na angle yun, medyo naunahan niya na. Paumanhin at paumanhin kung imbis na Hyundai, naging Hyundai. O pues akin, bro. Alam ko na yung butas na yan wawasakin mo. Nakapatay pa nga yung Hyundai kesa sa parking mo. Yung karir mo nagkagasgas, yung sakin gas and go. Kasi yung kas... Alam mo,
Gets ko pinupunto ni G-Clown dito kasi anong laban niya? Comment nyo nga, anong laban niya ginamit tong line na yung Hyundai? Kay Poison ba o kay Lip Cram? Hyundai ka na. Hindi ko maalala. Pero parang punto niya dito, nung ginamit niya yung line na yun, sabi niya kasi nakapatay pa yung Hyundai ko kaysa sa parking mo. Ano eh, kumbaga nung ginamit niya yung line niya na yun, nanalo pa siya. Alam mo yun? Unlike nung ginamit ni Unico yung parking na line, natalo si Unico. Parang ganun yung punto niya sa line na yun. mo, yung karir mo, nagkagasgas, yung sa akin, gas and go. Kasi yung casting, hindi long lasting. Baduy ng acting mo. Kaya kung ungguyan to ng wordplay, anong klaseng matching to? Medyo gamit na pero ano, pasok pa din. Dali mo na mag-wordplay. Kaya mga tao nababarok. Di na naaabot. Nagwa-wordplay sa parking. Parang marmol lang nung grain na salt. Hindi porket sinali ka ni Arik sa turna, isa ka na sa best brad. Sino ba namang iinda sa TF mo katumbas lang ng 3 Gen-Ad? Wala namang naghahanap sa'yo. Ba't lumalaban ka pa, pre? Pag si Unico kalaban, laging unang laban ng gabi. Sobrang akma kasi unang laban nga to ng gabi. Sa sobrang crab mentality nitong gago, ang tindi ng nagawa. Pati pangalan ko sa poster, nahila pababa. Binola-bola lang ng mga fans niyang tanga, kala niya talaga makakapag-ahon siya. Mas makatotohanan pa yung mga alien kaysa sa mag-champion ka. Siya daw yung Apex Caloocan version. Tarantado, magkaiba kayo ng porting yan. Paano ka naging haring araw yung mukha mo korting buwan? Isa kang Apex second hand mula sa grupo ng alas 4. Ngayon sa kadiliman to papanaw. Dahil kahit bumalik sa alauna, hindi na babalik yung araw. Yun na ba yung comeback mo? Royal Rumble? Pucha, tapos katapat mo mga rookie pa rin. Pucha, umay na brad. Sobrang kupad ang tumalad, kulang sa job. Sa aking unang lapag, puta hukay sagad. Kato mag-comeback, ready to rumble, isa buhay agad. Yeah. Tangin na solid yung ano. Di ako magsisinungaling, solid yung round 1 ni G-Clown na yun. Ang ganda nung ano niya, mga angle niya. Yun nga yung sa Hyundai, yung inunahan niya si Unico doon. Tapos yung mga aura farming niya parang tangay na pasok hindi pilit. Ang ganda din nung projection ng boses niya. And ang ganda kung paano niya tinapos yung round niya. Yung mga yung mga jokes niya okay din, pasok din. Solid yung round 1 ni G-Clown. Medyo layo hahabulin ni Unico dito, pero tingnan natin. Round 1 ni Unico. Comeback daw, tangina. Ganap na ganap. Palakpakan naman natin si G-Clown. Ang pagbabalik ng wala namang naghahanap. Tanginan to. Tapos unang laban ng gabi, yung sinabi mo awkward. Tanga. Kaya ako kinukuha pag pang-unang laban, gusto kasi ni Arik, unang laban pa lang, itaas na kagad yung standard. Tanginan to. Awkward standard. Yaw! Kailangan ko pa bang magsalita? Kung una pa lang, alam nyo naman na kung sinong mananalo. Kailangan ko pa bang magpakita ang gilas sa gitna? Kung di pa nag-uumpisa yung laban, may napili na yung mga orado. Ang drama mo, tangina ka! Ang sarap neto, chinilasin! Di lang kayo parehas ng hairstyle ni Enigma! Parehas din kayong iyakin!
Aba. Hakot crowd to si ano, kuma-crowd control si Unico ah. May naisip akong paraan. Payag ba kayo ibabalik na si Apex tapos si G-Clown na lang yung ibaban? Payag ba kayo? Payag yung mga yan! Ganyan kakabobo, tarantado! Wala ka namang ginagawa, gusto ka iban ng mga tao! Paano paawa ka masyado? Oo, nung laban yun ni Looney, sobrang paawa mo doon, G-Clown. Si Sak Maestro, round 3 lang, ikaw yung drama mo, all 3 rounds. Panay, paawa, tong timawa, pag nagsusulat, taping-api siya. Pues di mo na kailangan magpaawa ngayong gabi kasi kakawawain talaga kita. Ito, nabanggit ko si Apex, pero di mo na kailangang isipin yung tuldok. Ang isipin mo yung kama kasi tulog ka sa akin kada suntok. Okay. Dating tuta ni Tyke na naging tuta ni Glock 9, panay kabubuhan dala. Kung ituring ka lagi, tila batuta, pero di pa rin masasabing pampukpokan ka na. Puro ka boka tanga. Hindi ka kinuha sa asintada kasi magaling ka na rapper. Flexible ka daw kasi minsan pwede kang hype man, minsan pwede kang bouncer. Kasi ang laki mong tanga. Pero wag kayo. Kasi di na raw niya ginagaya si Ismaglas. Bakit di mo na ginagaya si Ismaglas? Inutil ka ba? Yun na nga lang yung dahilan kung bakit ka namin pinapanood tapos ititigil mo pa. Gayahin mo lang ng gayahin. Ang ganda sumilip ni Unico ng angulo dito. Ang ganda. Parang, ano na siya eh, gamit na angulo na siya kay G-Clown, pero kung paano niya, alam mo yun, kung paano niya ginawa ng punchline ang ganda. Simple pero, alam mo yun, parang rektang-rekta yung tama. Si Ismaglas, tago mo na lang si G-Clown. Wala kaming pakialam dyan, fuck you. Kopyahin mo lang ng kopyahin yung kidlat. Doon ka lang nagkakasyak Shock value. value. Paano palagi sa patawan nakabase, puro ganun lang atake, naturingan ka na clown, tapos di ka man lang marunong na bumalanse, tangina grabe, ultimo estilo niyan, kaya-kaya lang naman, kapag payaso, malaki sapatos, ba't sa'yo walang yabak na masundan, kapag matagal, ka na tinatanggal, kulang ata sa sampal, ang kulit netong payaso, imbis na yung makeup mo ka mismo yung makapal, sobrang garapal, gusto ba tawagin? Yeah! Sobrang garapal. Gusto ba tawagin siyang Joker? Masyado ka nang hangal. Tanga mas bagay tawagin kang Pennywise, payaso na nasa kanal. Bibigyan sa panga, bibigyan din sa tiyan, bibiglain sa bibig niyan, bibigwasan at kung bakit puro bibig yung sinasabi ko, alam mo na siguro dahilan. Kasi puro bibig lang din niyang mama, puro bibig lang yung pinapagana, bibig kasing mananalo siya tapos bibiguin yung mga tagahanga. Kaya nga, tinawag kitang Pennywise kasi yun din yung tama. Pennywise kasi isa kang payasong kapag nananakot ang gamit bunganga. Pues ako bakala. Sigurado natatama mga bala sa mukha mo. Kung ikaw yung asintada, pues ako yung asintado, Asintado. tarantado. At speaking of asintada, si Floji lang doon yung may trono. Tapos itong ibang kasama, lahat sila puro na bobo. Kapag walang G-Wolf yung event nila, di sila tinatao ng todo. Well, Pennywise nga, kaya ginagamit palagi pang akit yung lobo. Round 1 pa lang, tapos na to. Pangalan ko sa second round ng tournament, pwede nang ilista. Tipong di na kailangan ng asintada kasi nga, finish na! Time! Poknat! Tangina, ang lakas pareho ng round 1 nila. Doon tayo muna, Unico. Yun. Ang ganda nung mga silip ng angulo ni Unico. Mga play niya sa clown. Yun yung pinaka second half ng round niya. Ang ganda ng flow niya. Masasabi ko nag-improve yung pag-flow niya. Hindi na, dati kasi yung flow niya, yung sinasabi ko pag nagpe-prediction kami, yung flow ni Unico, pasigaw palagi. Kaya parang, hindi siya maganda painggan. Parang yung volume nakamax palagi. Hindi niya, alam mo yun, hindi niya nilalaro yung tono, hindi niya nilalaro yung volume nung niya, na may part na pwedeng hinaan, alam mo yun, para mas makabuelo siya. Pero dito, na
nagamit niya na maayos yung flow niya, na-speak niya na maayos, tamang volume, alam niya kung saan part siya hihina, alam niya kung saan part niya lalakasan yung boses niya. Yun yung pinaka napansin ko dito sa sa yung round 1 niya. And ang ganda rin kung paano niya tinapos. So, parehas silang parehas silang epektibo sa round 1. Feeling ko pantay yung pagiging epektibo nila. So, babase ako ngayon dito sa variety ng mga ginawa. Mas maraming recados, kumbaga mas maraming ingredients yung ginamit ni Unico dito sa round 1. So, yung round 1 ibibigay ko kay Unico. And parang may bago siyang may bagong flavor, may bagong atake siya na nabigay para kay G-Clown. Yun. While si G-Clown, solid yung mga punchline niya, pero alam mo yun, parang lang, binabato niya lang. Unlike kay Unico, iba't ibang atake yung nabigay niya. So, yun. Bibigay ko round 1 ko kay Unico. Pero parehas malakas yung round 1 nila para sa akin. Yo! Yan na. Gumaganon pa si Gago. Sinisita pa ng todo yung aking pagiging member ng Kasintada. Pag ganito mukhang ipinalit, ang tawag doon, palitada. Boss Arik! Pag isa buhay talaga, unpredictable yung matchup no? Yung bracketing, minsan talaga mahiwaga. Naipapares mo yung malapuch maniwata sa umaatsup na diwata. Doon sa compliment battle nila ni Harlem, sabi ni Unico, totoo yung mga sinabi niya kanina. Promise, kinantot niya ang aking asawa. Tangina naman kasi nito, parang gago. Kinantot mo asawa ko, ganun ka kagwapo. Ayan! Kamumulti mo. Saang laban inispit ni Unico yun? Yung line na yun. Nga, kinantot na yung asawa mo, sinapubliko mo pa? Sa sunugan pilit lumikha ng apoy. Subalit siya rin yung napasot na sangkot. Yung asawa niya dinarang sa sunugan, pinagmukha niyang wok. Tangina neto, pinagmagaling pa. Umiibabaw na yung asawa nagmamalalim pa. Walang bayag na lang ang kakabahan sa skillset mong pambobo starter pack. Dapat skip. Walang bayag na lang ang kakabahan sa skillset mong pambobo starter pack. Dapat spin ang utak mo hanggang jumakpat na para bang scatterbrad. Dapat sa'yo binabatukan gamit yung kamao ni Juggernaut. At isaksak sa kukote mong hip-hop ka lang Unico, hindi ka ba battle rap? Anak ako ni Francis M. sa labas. Dugo ni Kiko ang sakin nananalaytay. Ulul! Kingina neto, papansin? Hindi ka ba nahiya kila Elmo at Maxine? Puta, masyado kang pabida. Yung ama nila sa kanser namatay samantalang ikaw ay buhay na kanser dito sa liga. Tanginang to, tuwing lumalaban, naglalabas ng combo. Chismosong rapper ang putang ina. Kala mo talaga epektibo mga pang-insulto. Labas ng screenshot, ano ka, nagpapatulpo? Ang hirap mo pala sabihan ng problema, hayop ka. Kasi pag chinat mo siya ng malala anxiety ko, brother, bukas makalawa, nakamulti na sa battle. Galawang bobo, di ba? Pwes tignan natin kung makapaglabas ka pa ng combo pag kinombo kita. Maliligo ka ng punches parang stone. Natawa din si Unico. Solid yung pero ewan ko ba't natatawa ako, pero solid yung yung line na yun Galawang bobo, di ba? Pwes tignan natin kung makapaglabas ka pa ng combo pag kinombo kita. Maliligo ka ng punches parang Stone Cold na Booker T. Maliligo ka ng punches parang Stone Cold na Booker T. Bihirang magpaulan ng suntok pero bumabaha parang UAE. 3 bala lang yung gamit pero tatagos sa ulo mo. Pag di mo nakuha yung mensahe, aabutin ka ng punto ko. Kakambal mo pala si JM Lopez TV. Kaya mga tao nagtataka.
Sa 220 videos niyang uploaded, 200 dun kasama ka. Kaya kung nakilala ka Kapatid kasi ni Unico si JM Lopez TV. Tapos siguro napansin ni G-Clown yung mga best kasi gumagawa yung content ni JM Lopez TV, mga parang mga best lines of the 'di ba? Yung mga best lines of 2024, mga ganun. Siguro lagi kasama doon si Unico sa sa mga top 10, yung mga ganun. sa par, King. Si JM naman sa par, Lord. Doon siya maaalala ng marami. Sobrang galing niya na stylist, kaya may highlights ka pa lagi. Putang Hoy, ina JM mo. Lopez! Ang lakas ni G-Clown dito. Damn. Review. Sobrang galing niya na stylist, kaya may highlights ka pa Ang lagi. ganda, ang galing ng setup, ang ganda ng pagkakalapag ng punchline. Hoy, JM Lopez! Reviewin mo to pagkatapos. Huwag ka sanang maging bias. Kambal na anak ng flip-top, parehas ang lakas manggatas. May kakambal, tapos Unico. Kapatiran ayaw iparanas. Ayaw nang may kapareho, kaya gusto neto makatakas. Pwes, magpaikot-ikot may ganun pa rin kapag naghabula ng ahas. Dahil kahit sinong di pala rin sa inyo, siya pa rin may kakambal na malas. Pwede kang ma-mercional, bumitaw ng corny jokes, magpaka-technical. Tanong kung mauuga ako, sila ba'y matutuwa sa'yo? Dahil kahit anong husay ng tugma ay baliwala, lalo kung hindi tugma sa'yo. Pwede kang mag-boxing o basketball, pero yung punto ba nakuha mo? Na pwede kang magsuot ng ibang sapatos, pero di mo kayang lakaran yung ruta ko. Fuck you. Yun, again, solid. Na naman kay G-Clown. Though, sa umpisa ng, sa umpisa ng round 2 niya, or sa first half, may mga, may mga stutter. Medyo, parang, alam mo yun, na bubulol-bulol siya, tapos inuulit niya yung, niya, yung mga lines niya, parang, hindi tuloy-tuloy. Pero yung second half, yun nga, medyo paangat na. Tapos, tumataksaan yung highlights. Kung paano niya sinet up yun, ang ganda. Tapos, doon nagagamit na kay Unico yung angle na yung JM Lopez TV. Pero, dito nakapagbigay siya ng bagong atake para doon. So, yun. Again, solid na round 2 kay G-Clown. Mas malakas konti yung round 1 niya dahil sa kadahilan ng mas tuloy-tuloy lang. Pero tong round 2 niya, okay din. Medyo nga lang, hindi ganun kalakas kung paano niya tinapos yung round 2 niya. Pero solid pa din. Tingnan natin round 2 ni Unico. Okay yan. Okay yan, sulit. Yo! Tinitira pa yung buhok ko. Tangina na ito, di mo magigets to kasi matanda ka. Ang tawag sa ganitong forma, youngsta na. Youngsta na, ama, big boss, oma, pera nakagoma, toothpaste bago lumabas, merong poknat. Ang ilan to? Saka di ka kasi kaya hindi ganito yung forma mo, kasi wala kang bitaw. Pag nagpapakulay ka kasi ng buhok, yung poknat mo lalong lumilitaw. Ayun to, 2012, nung nilabas, yung unang battle neto ni G-Clown. Ang kalaban niya pa noon si J-Lem. Noong mga panahon na yon, sobrang bata ko pa. Grabe, naalala ko yun. High school days. Third year high school yata ako nun. Yeah. Unang kataga yata. Unang kataga event yun. Doon din yung sila Tyke. Sino kalaban ni Tyke? Nalimutan ko na kung sino kalaban. Pero doon sila unang umusbong eh. Sila Tyke, sila G-Clown. Sino pa ba? Nalimutan ko na. Pero sila yung pinaka naalala ko nun. Yeah. High school days. Nostalgic. Kalaban niya pa noon si J-Lem. Noong mga panahon na yon, sobrang bata ko pa. Naglalaro pa nga ako noon ng Jolen. Pero sino nga namang mag-aakala ang tulin ng panahon? Yung batang naglalaro lang dati ng Jolen, pagugulungin ka ngayon.
Kasi wala namang nagbago. Nanatili pa rin na banuto. Habang sa akin din naman wala nagbago. Kasi puro solid na rounds pa rin naman yung nilalaro ko. Ano? Mayabang na ba masyado? O sige, ako na nga mayabang dito. At least ang niyayabang ko sa battle rap yung sarili ko mismo. Ito nung laban niya kay Apex, akala mo kung sino. Niyabang-yabangan niya si Apex, pero ang pinangyabang niya kay Apex, mga achievements naman ni Sinyo. Career, business, pamilyang masagana, walang bars, pero putang ina, lahat ng yon wala ka rin. Kaya anong pinuputak-putak mo? Ba't kailangan ibang tao yung ipangyayabang? Ganyan kapag aminado sa sarili na wala siyang napatunayan. Ginamit pa yung pangalan ni Sinyo, makakuha lang ng palakpakan. Ang kaso ang nakakalungkot nga lang, sa sarili mo na laban, di ka man lang kasali sa usapan. May nalalaman ka pang Ang ganda sumilip ni Unico din ang angulo dito. grab ni Sinyo yung Fortuner. Ikaw nag-grab pa rin. Tangina neto, lakas. Tanga, mas okay na yung nag-grab kesa naman sa pangalan ng ibang tao nakikiangkas. Hoy, wag kang feeling ungas. Isa kang napag-iwan ng rapper na wala man lang interesado. Tumandang walang napatunayan kaya ginagamit na lang pampalubag loob yung salitang veterano. Kasama ka pa naman sa pelikulang Respeto. Yun nga lang sampal yun sa mukha mo. Na sa lahat ng rapper na gumanap dun sa respeto, ikaw na lang yung hindi respetado. Kasi ano bang iayabang sa akin eto? Veterano siya. Tangina mo, ano naman? Veterano rin naman sila Yang Wan sa Kabadang. Pero joke lang. G-Clown na yan. Legend na nga yung tingin dyan ng ilan. Sa katunayan, isa ka sa mga inspirasyon ko. Oo, walang halong panloloko. Kapag pinapanood kita, kapag tinatamad ako na magsulat, ang pinapanood ko yung mga battles mo, oo. Kasi kapag napapanood kita na magtanghal, ginaganahan ako ng todo. At sinasabi sa sarili kong kailangan kong galingan pa. Ayoko maging ganyang kabobo. Oo, dapat kada banat laging 100% para wasak kasi para bagsak kada sapak kasi nga solid content. Hanggang sa magmukha ng camping itong ating event kasi si G-Clown makikitang natutulog sa tent. Oh, yun. Ang ganda yung ito sabihin ko yung yung maganda sa round 2 ni Unico. Maganda yung mga angulo na nasilip niya kay G-Clown. Pero hindi siya hindi yung mga punchline na binigay niya sa atin, hindi room shaker, kumbaga slow burn yung ginagawa niya. Pag gano'ng kasing slow burn, nag-expect ako ng malaking pasabog sa dulo, pero hindi niya napakita sa round na to. Hindi niya nahigitan yung round 1 niya. Mas malakas yung round 1 niya, di hamak like. Sobrang layong agwat. Pero si G-Clown kasi, though nauutal-utal si G-Clown sa first half, pero nakapagbigay siya ng isang magandang moment doon sa round 2. Dito kay Unico, may stutter din. Pero, walang climax yung round 2 ni Unico. So, round 2, ibibigay ko kay G-Clown. Eto klaro kay G-Clown to. Dahil lang, may climax, alam mo yun, may magandang moment na nabigay. Yun, round 1 Unico, round 2 bibigay ko kay G-Clown. Yaw! Tinama niya yung candy niya. Dinara niya. Yaw! Tinara yung candy. Abdo! 2026 na, wordplay pa rin yung sandatang kaya mong dalhin. Magkaka-World War 3 na o nagwa-wordplay ka pa rin. Kada laban ni Unico, tinutugma niya yung pre, paps, bro, man. Ang daming tawag sa kalaban, parang tanga. Sandamakmak mga tawag no? Call center ka ba?
Pero para sa pandamihan mo yung Parang nagamit na ni ano. Parang ganun yung pagkaagamit ni Zaki. Napanood ko na kasi yung Zaki versus Unico. Isa ng magandang laban din. May angle din ni ni Zaki sa kanya, yung may puro tawag mo bro, chong, pre, tol. Parang ganun yung angle. Tapos may punchline dun si Zaki. Ang dami mong tawag na para bang queuing. Parang same thought yung ginamit ni G-Clown dun. man, Ayan, tingnan ang mo. daming tawag sa kalaban parang tanga. Sandamakmak mga tawag no? Call center ka ba? Di ba? Pero para sa pandamihan mo yung tawag o mga alias na gamit. Kung pagtapos naman ng laban ay ngalan ko pa rin yung tatawagin ni Arik. Unang TF niya sa flip-top, 1,000. Tung gago na papost sa FB, nagre-reklamo. Anong pakiramdam mo, bida ka? Pati si Arik tinitira pa. Sa bagay, Rick, sinong di magagalit sa 1,000 na TF, tas yung 1,000 liha pa? Isang INC na naman ang nalantakan sa plato. Minamanifest yung kampyonato, manifest naman yung bao. Ako ay happy na subalit pinatapos ka ni Arik. Pinatatanggal at pinatatapon yung gaya mo na walang arik. Manilbihan ka sa chapel. Minanipul akong rapper. Itong sugo ng Diyos ay minaniko lang sa battle. Pangarap mong Sugo kinukulayan ng ngayon. Diyos, minani. Kulang sa battle. Ang Diyos ay minaniko lang sa battle. Pangarap mong kinukulayan ngayon ay burado na. Tinta kong gamit ay dugo habang sa'yo ay krayula. Nagsayang lang ng tinta, nagkalat lang ng papel. Pagkat kaso ang tawag dyan dahil sinusulatan mo, pader. At dun sa mga MC'ng naghuhurado sabay pusta, come on, dog. Come on, dog. Hindi to sabungan. Tigilan nyo na yung ganyang roleplay. Hindi laptop tinutukoy ko pag pinapili ka ng kahon ni Boss A. Kasi minsan, kahit ito dumo yung palo, magmumukha kang tsope sa labanan. Oo, talo ako pag talo, pero pag may pustahan, dayaan. Kaya pag si Boss A, nagpakaatong ang gumawa ng paraan, paguhin kalakaran, at kung sinong bibitaw na tsope, masasama na sa ban. Kung ito yung barahan nyo sa isa buhay, pues yung Unico na sapaw. Sabog-sabog tong uuwi kahit sa dubi to matakaw. Recorded ultimo pagpanaw, arik pat dito mo hinalaw. Nung sinuri nga ni Lunito, si Unico mababaw. Diyan sa Nagfe-fade na yung boss ni G-Clown dito. dito matakaw. Recorded ultimo pagpanaw, arik pat dito mo hinalaw. Nung sinuri nga ni Lunito, si Unico mababaw. Diyan sa sentido mo waapaw mga estilo mong inagaw. Hindi ka multi-talented dahil yung multi mo ay nakaw. Bakit? Ano pa bang pwedeng iyabang sa akin ang gago na to? Nakalaban ko na si Looney, Smaglas, Apex, kaso talo ako. Pero isang tabi nyo na yung talo o panalo. Mahalaga pumalag ako sa kalabang hinahangad ng marami. Parang sagot na di mo nakuha doon sa niligawan mong babae. Ang punto sa madaling sabi, tinupad ko yung panaginip mong kahit kailan may di mangyayari. Walang big fish o big name sa akin kahit kanino ko sasabay. Dalin man ang agos o matangay. Kung si Dave si D, dito na malalaos ako, putulan man ang paa at kamay. Dahil binuhay ako ng flip-top kaya dito na ako mamamatay. Pangalawang sali mo ng isa buhay, katangahan mo yung na-expose. Kinapos ka sa unang shot habang tapos na ako sa second toast. Pag di nagmarka sa bungo, pues yung ngalan ko i-embose. At kung may lason nga sa second round, nakahanda na ako sa second dose. Ayun, ito yung pinakamahina siguro ng G-Clown na round. Ito wala siya masyadong moment na nabigay, wala masyadong haymaker at room shaker na na punchline. Pinuruhan niya yung multi, yun yung napansin ko. Pero wala parang yung angulo parang masyado nang preachy yung round 3. And yun nga, pumuro siya sa multis pero punchline wise hindi gaano lumalanding.
ng malakas. Yun lang. Yeah, may pag-asa si Unico. Tingnan natin yung round 3 ni Unico. Last na. Tulog ah. Alam nyo ba kung anong ka-rhyme ng G-Clown? Kneel down. Kasi panay subo lang naman to ng burat dun kay Enigma. Alam nyo ba kung anong ka-rhyme ng Unico? Adobo. Pero kung bakit yun Pero kung Ano kasi, sino ba yun? Ano kasi pangalan? Si Denmark, yung ano nila J. King, bata nila J. King sa teritoryo. Gines ni Looney sa Break It Down. Tapos tinanong ni Looney, anong karime ng Unico? Sabi ni Denmark, adobo. So yun yung context nito. bakit yun nasabi ni Denmark? May hidden meaning kasi yon, sadyang hindi nyo lang nakita. Kaya niya nasabing Unico, adobo, kasi alam niyang di ako madalian na masira. Pero tong si G-Clown mas mabisa. Kasi nung laban niya kay JR0, nag-fake choke to, ang galing. Sabi niya, dito sa flip top, may mga waiter na kailangan tanggalin. Kawalang gana, tas mali pa yung pagkain darating. Tapos bigla siyang nag-vape. Humipak ng 2 beses. Sabay sabing, nagpausok lang ako, yung gutom ko wala pa rin. Asa si Sir Enigma? Sir Enigma, ang dami niyo doon, wala man lang sumuntok. Tangina naman! Ikaw lang yung kilala kong nagpi-fake choke tapos walang dahilan. Nagpausok. Ultimo sa video, walang nakagets nung kabubuhan mo, boy. Nilagyan mo pa ng usok, mas lumabo tuloy. Yung fake choke mong pausot ang inaambadoy. Literal na puro nga lang usok, di man lang nag-apoy. Ganyan pag puro katawan tapos walang laman yung utak. Ako payat kasi kapag gumagawa ng mga bara napupuyat. Ikaw macho, ang kaso, walang sustansya mga sulat. Kaya sa laban nating dalawa ngayon, itong payat pa bumubuhat. Kasi kumag, grabing braso, masasabing macho. Tapos panay katangahan, kaya palaging talo. Tangina mo, G-Clown, isa kang real life. Johnny Bravo. Pero change topic tayo. Pero change topic tayo. Bakit mo pa palaging niyayabang sa amin na nakasama mo na si Glock 9 sa kanta? Pag narinig nyo naman yung collab nila, yung mga lyrics nito, bantanga. Sabi niya, itutodo ko na to ngayong kasama ko si Aris. Susulitin yung tinta nitong hawak-hawak kong lapis. Pukin ang ina mo, yung lapis mo may tinta. Ang tanga-tanga mo talaga. Pues di ka sa akin uubra. Lalo pag nilabas ko na yung ballpen kong bagong tasat, ang ina ka. Mas malaki pa yata yung... As okay yung okay itong mga silip ni Unico ng angulo. Medyo may pagka-line marking yung dating. Tsaka medyo mahaba rin yung mga setups niya. Pero lumalanding naman na maganda yung punchlines. Mas malaki pa yata yung poknat kesa sa utak netong kausap ko. Natatawa siya sa poknat niya. Mas malaki pa yata yung poknat kesa sa utak netong kausap ko. Wala naman tinta yung lapis mo, tol. Sadyang tai-tai lang yung sulat mo. Pero wala naman nakakagulat doon. Baka si G-Clown yan, naisip nga niyang i-wordplay yung genie ni Aladdin sa kick out ka na sa eskwelahan ng flip top pag si Enigma nag-Aladdin. Aladdin? Tatawa ka sa wordplay mo, ano? Tinatawanan niya na yung poknat niya, tinatawanan pa niya yung wordplay niya, tanginang yan. Nag-Aladdin, para kang gago. Idol mo ba ako? Ba't di ka umamin? Ang bobo mo mag-wordplay. At doble yung sakit nun, gago, kasi sa akin ang galing. Diba? Yung galing ni Unico. Alam ni Unico yung yung mga kahinaan niya tsaka yung lakas niya. Tanggap niya sa sarili niya yung
imperfections niya. Yun. Yun yung maganda ngayon na ano, parang mga isa sa mga improvement ni Unico. Alam niya yung kahinaan niya, alam niya yung lakas niya. Oo, si Sain, wala ka sa ayos mag-rap yung mga banat makaluma. Tapos ang wak, outdated na yung sulat, wala kang bagong sangkap. Pero di nyo nga naman mapapansin yung mga mahihina na linya kung halos lahat. Pero matatalo lang daw ako sa'yo pagkat sabi Ang ganda nun. ang bagong sangkap. Pero di nyo nga naman mapapansin yung mga mahihina na linya kung halos lahat. Di mo mapapansin yung mahihinang linya kung halos lahat. Alam mo yun, kung mahihina talaga lahat yung sulat mo, di mo mapapansin yung, alam mo yun, na mahina yung sulat. Kasi parang lahat alam mo yun. Pero matatalo lang daw ako sa'yo pagkat sabi nila sa bilis mong dala siguradong wala akong sinabi. Kapag bumibira halos di na daw humihinga, talagang ibang klase. Kaso pag hinimay yung detalye, puro ampaw na atake. Di nga kinakapos sa paghinga, kinakapos naman sa mensahe. Kaya nga ang ending ng kwento ng puki ng ilan to, di siya hinihingal pag nagrarap, kaso yung karir naman niya yung naghihingalo. Oras na para magretiro, tito, di ka na bagay dito, wala nang pumapalakpak. Magimpake ka na, umuwit magpahinga kung ayaw makaladkad. At wag mo na ring isipin si Poison, ako na dun mambabalagbag. Oo, dun sa naglalaglag ng kutsara, ako na maglalaglag. Solid. Eto na. Nagkataon na pinakamahinang round ni G-Clown yung round 3 niya. And beatable pa rin naman tong round 3 ni Unico. Pero natapat sa pinakamahinang round ni G-Clown. Ang gusto ko dito sa round 3 ni Unico yung mga angulo na nasilip niya. Ang ganda. Tsaka yung mga puntuhan. Isang straight na parang alam mo yun, yung angulo, silip ng angulo niya, tapos nabibigyan niya ng magandang punchline. Kaya nagka-adjustis mismo yung yung paggamit niya sa mga angles na yun. Yun, round 3 ibibigay ko kay Unico. Ito malinaw na malinaw kay Unico to. Natapat yung quality round ni Unico dun sa pinamahinang round ni G-Clown, which is yung round 3. Kaya ni G-Clown talunin yung round 3 na to. So, parang, ewan ko, parang medyo anticlimactic yung round 3 ni G-Clown. So, yun, round 3, Unico, malinaw yun. So, round 1 and 3, Unico, round 2, G-Clown. Yeah, para sa akin, si Unico yung panalo dito. So, dikit yung laban actually. Hindi siya body bag na na laban. Pero malinaw kay Unico yun. Siguro ang masasabi ko lang sa sa round 2 tsaka sa round 3 ni Unico, kung paano niya tinapos yung rounds niya, medyo parang nakulangan ako. Siguro kaya niya pa siguro na mas yun. Yung mas magandang tapos talaga. Yung parang, alam mo yun, ramdam namin na tapos na. Yun. So yun, Unico, boto ko sa laban na to. Solid na laban, actually solid na laban siya. Magandang panimula ng event. Ang ganda ng sinet nilang energy dito. Yun, props sa kanilang dalawa. G-Clown versus Unico para sa Isa Buhay 2026. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 5-0. Advancing sa tournament. Mag-iayos tayo lahat para kay Unico. Okay, shoutouts kay Jordan Barracks Clothing. Shoutouts kay Kuya G-Clown at saka yun. Maraming salamat sa pumunta. Pasensya na kayo. Out of nowhere, nawalan ako ng boses. Pero congrats kay Unico. At kita-kits tayo soon nila. Giga. Solid ko, solid. Binoto ko Unico. Ang ganda nung parehong
concept nila nung round 1 parehong character assassination pero mas masasakit talaga yung linya ni Unico doon kaya para sa akin Unico yun pero ang lakas din nung kay G-Clown. Round 2 nakuha ni G-Clown yun, malinis. Parang medyo maiksi yung kay Unico. Pero yun yung pinaka second malakas ni G-Clown kasi mas malakas yung round 1 niya. Tapos yung round 3 yun na. Unico talaga. Kaya mas lumalanding, mas may haymaker. Tapos yung kay G-Clown malakas pero mas malakas yung kay Unico. Kaya Unico ang mas for G-Clown. Round 1, malinaw kay Unico. Round 2, malinaw kay... tama. Round 1, malinaw kay Unico. Round 2, malinaw kay G-Clown. Round 3, malinaw ulit kay Unico. Actually, maganda naman yung laban. Pares kami ng judgment niya, ni Plasma. Trip ko yung mga wordplay sila, tsaka yung atake nila. Pero, parehas din sila sa punchline after punchline. Pero yung punchlines ni Unico, para sa akin, mas ramdam ko yung impact ng punchlines niya. Pero yun, solid na battle, pero Unico. Binoto ko si Unico. First 2 rounds actually may husgahan eh. Ang lakas ng first round ni G-Clown pero hindi din nagpahuli si Unico sa round 1. Kinabla ko lang yung round 1. Tapos pati sa round 2 parang yun yung medyo nag-dip yung performance nila pero okay pa din. Sa round 3, dun ko nakita may konting lamang si Unico sa mga punchlines. Though maganda yung ender ni G-Clown, mga last 4 lines niya, solid yun. Pero parang mas madaming suntok si Unico sa third round. So, 1 and 2 tabla, third round kay Unico. Perhaps tabi kay G-Clown, congrats kay Unico. Aubrey, binoto ko ng all 3 rounds si Unico. Yung kay G-Clown naman, yung round 1 niya, safety naman pero parang ano kasi niya comeback niya eh. Kumbaga, mararamdaman mo yung hit ng dala niya pero parang ang nangyari kasi is parang nag-warm up pa rin siya. May mga suntok naman na naglalanding pero kapos pa rin dahil sa solid na dala ni Unico. So, for all 3 rounds, may ganun. Ayun, pwede ko Three ito rounds. maiklin kasi medyo malinaw naman pero para mas malinaw, nakuha ni Unico yung solid na momentum ng round 1. No? Natabunan yung materyales ni G-Clown, props din sa flow na may punchline ni Unico. Alam ko, style yun ni G-Clown pero ginawa ni Unico sa kanya. Then round 2, pareha silang may slip-ups, pareha silang nahirapan halos sa materials nila pero may laylay si Unico. Si G-Clown naman, mas malakas siya ng konti pero tinabla ko yung round 2 nila. Pero round 3, doon lumaylay si G-Clown although meron naman siyang mas mga magandang punchline. Pero ang ganda ng improvement ni Unico, pinasa niya kay G-Clown yung Unico wordplay. So ang hirap i-pull up nun, props kay Unico. So Unico ako. Solid. Alam ko naman na yung resulta nung quarterfinals pero gusto ko pa rin mapanood yun. Props kay Unico. Congrats pa rin sa magandang perform. Balita ko malakas to yung performance ni Unico nung quarterfinals. Hindi ko na lang i-spoil dito sa video na to pero yun. Unico versus G-Clown. Salamat sa mga nanood at umabot sa puntong to. Hindi pa kayo na-subscribe kayo. Comment nyo na lang anong thoughts nyo sa battle na to. Pero yun, ingat lahat dyan. God bless.